Magandang hapon mga kabay. So meron pa akong estimate dito, 39553. Ang model nito mga kabay, dito 5901. Ito po yung 10 kilos na DeWalt na jackhammer. Meron po itong variable. Ayan. So ito mga kabay, gumagana pero mabagal. Tapos syempre masiklab. Ayan. Titesting natin mga kabay. Po, panda rin natin. So mabagal po yung andar. So titingnan natin. So malakas po yung siklab tapos nangangamoy. So syempre ang check natin dito sa armature. Bubuksan natin yan mga kabay. Babaklasin natin to lahat. Ayun ang lakas ng amoy. Tapos ihuhuli natin ng check yung kanyang sa mechanical niya mga kabay. Sa piston, o-ring. Ayan. Pati dito sa bead piece. Uhuli natin. Unahin natin dito sa kanyang armature. Kasi masiklab po. So babaklasin natin yan. Titingnan natin kung walang tama yung field coil. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So ayan mga kabay, nakalas na po natin yung kanyang screw. So tatanggalin na po natin to. Yung kanyang terminal. Yung papunta sa switch. Kasi nakaharang po yan. Hindi natin yan maangat kapag hindi natin yan baklasin. So pati dito mga kabay, yan, kailangan mong baklasin yan. Yan. Para po matanggal natin yung brush holder. Ayan. So ang haba pa po ng carbon mga kabay. Mukhang bagong palit. Ayan. Tanggalin din natin yung connection sa field coil. Kabilaan po yan mga kabay. Para maiangat natin yung brush holder. So sa brush holder niya mga kabay, wala siyang problema. Ayan. Okay pa naman. Yung sleeve din niya. Ayan. So, ayun. Nakita ko na mga kabay, kaso lang dama yung field coil. Ayan o, hindi ko na siya bubuksan mga kabay. Papakita ko na lang sa inyo ng malapitan. Ayan. Yan po yung sira ng armature. Ayan. Kaya po siya masiklab. Tapos yung field coil mga kabay, ayan, meron din po siyang tama nandito. Hindi makita. Ayan. Andito po. Ayan. Tapos magkabilaan, ayan, nalusaw po siya. Ayan. So, i-estimate din po natin ito. So, pag mga ganun mga kabay, medyo may kamahalan po yan. Ayan. Pero mahal din naman po ito pag binili. Parang estimate ko lang mga kabay, nasa mga 40 or 50. Yan. Mga ganun yung presyohan nito. So, yan na po yung nakita natin mga kabay, armature field coil. So titingnan naman natin ngayon yung sa kanyang connecting rod. At saka syempre sa piston kit niya. Ayan. So dito natin yan makikita. Ayan, bubuksan po natin yan. Tingnan natin kung bali o ano, kung maluwag. So ayan, so hindi naman po siya bali dahil nandyan pa po. Pero aalugin natin. So okay pa siya mga kabay. Walang problema dyan sa piston. Okay pa. So para sigurado tayo mga kabay na gagana yan, i-estimate natin yung kanyang mga o-ring. Ayan. So hindi na po tayo magbubukas dito. Ayan. Dahil wala naman po siyang problema dito. So ito lang po yung estimate natin. Armature, tsaka okay pa ito. Armature field coil. Tapos syempre babaklasin din po natin yung sa dulo. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabay, ito po yung pinakadulo niya. Kasi minsan matigas ito eh. Ayan o, hirap. Ayan. So pag mga ganyan mga kabay, ayan o, tigas. Kailangan nyo lang yung linisin. Ayan. So
So kapag ganyan mga kabay, hirap siya lagyan ng bala. So sungkitin nyo lang ito. Yan. Tapos meron niyang circlip dito mga kabay. Tatanggalin mo lang siya. Gamit ka lang ng pantanggal ng circlip remover. Hindi makita mga kabay. Hindi makita yung dulo. So yan mga kabay, ang ginawa ko, tinusok ko na lang siya nito. Ayan, para umangat. Dahil mahirap po dukutin. Tapos sisikwatin mo na ng flat screw. Ayan. May ganito talagang ring mga kabay. Ayan, masyado kasing sagad. Kaya hindi makapasok yung circlip remover. Ayan. So ang ginagawa ko niyan mga kabay, naghahanap ko ng matulis. Sisikwatin ko siya dito paunti-unti. Kapag umangat ito, sabay sikwat ng flat screw. So ganun po yung pagtanggal. Tapos ayan mga kabay, kung mapapansin nyo, marami pong putik. Ayan. Ang dami. Yan. Ayan, kung mapapansin nyo, tingnan nyo yung putik. Yun po yung isa sa dahilan kung bakit ang hirap lagyan ng bala at mahirap din kalasin. Dahil po yan dito. So ang gagawin nyo dyan mga kabay, lilinisin nyo lang lahat yan. Ayan, babaklasin nyo yan. Ayan. So hindi ko na po ipapakita yung paglinis. Papakita ko na lang kung paano baklasin yan. Isa-isahin nyo lang ng baklas yan. At syempre tatandaan nyo kung paano nyo binaklas. Ganon din po yung pagbalik. Ayan. So yan lang. Ayan. Lilinisin mo lang yan mga yan. Ayan. Pero ito lilinisin ko yan mga kabay para kung sakaling i-approve ng customer, hindi na ako maglilinis. Ayan. Tapos sisilipin natin yung bit piece niya, baka may putol. Ayan. So kanina naman kahit medyo umaandar siya, nga lang minsan kasi pag ganun may mga diferensya. So sisilipin na rin natin mga kabay. So ayan, bubuksan ko lang ito mga kabay yung alin. So ayan mga kabay, nabuksan ko na po yung alin, natanggal ko na. So pwede natin bunutin tong spindle. Ayan. Tapos tatanggalin natin yung bit piece. So sundutin mo lang dito. Ayan. So pati spindle nakalas na dahil kinalas na po natin yan. So susundutin natin ulit para lumabas yung bit piece. Ayan. So ito po yung bit piece mga kabay. Itong bakal na to. Ito po yung tumatama sa SDS Max natin na bala. Ayan. Pag ganyan po yan. Yan. So ito yung pumapalo. Yan. So minsan yan mga kabay, napuputol yan dito. Itong gitnang to. Yan. Kaya pupunasan natin kung merong crack. Pag meron siyang lamat na, pinapalitan ko na yan. So yan mga kabay, wala pa. So ibabalik lang natin ito, washer. Ayan yung washer, yung medyo may malalim, yun po yung papunta dyan. Ayan, tapos rubber damper at yung takip niya. Ayan. So okay tayo dyan, walang problema. Ayan. So syempre, para makumpleto, kanina hindi ko sana buksan, pero para makita nyo yung loob nito, bubuksan ko na rin. So ayan mga kabay, nabuksan ko na po siya. So babaklasin na lang natin. Yun, kalasan. So okay lang yan. Importante ma-check natin itong kanyang piston kit. Ayan. So wala naman po siyang problema dito sa piston niya mga kabay. Ayan. Tapos sa connecting rod, di naman po siya maluwag. Tamang-tama lang. So wala po tayong problema dito sa connecting rod. Dito tayo magpapalit sa kanyang o-ring. Ayan. O-ring sa piston, papalitan natin, tsaka o-ring sa striker. So, yan lang po yung aking estimate mga kabay. Una, armature, field coil. O-ring, dalawang o-ring lang, papalitan ko. So, dito sa cylinder niya mga kabay, okay pa. Ayan. Hindi naman po basta-basta masisira yung cylinder nito dahil bakal po ito, hindi siya yung dati na aluminum. Ayan. So, yan lang mga kabay. At ito, syempre, lilinisin ko. Ayan, hindi ko na po ipapakita. Hanggang dito na lang ang aking video. At maraming salamat mga kabay. Maraming salamat sa
panunood at syempre pa-like and share na rin po. Nangitim na yung cellphone ko, ayan, lumiwanag naman ulit. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan lang mga kabay, bye bye.